May mga ordinaryong bagay na simple lang tingnan gamit ang ating mga mata. Pero kapag pinalaki o tinitigan sa ilalim ng microscope, bigla silang nagmumukhang kakaiba. Sa video na ito ay titignan natin ang iba't ibang itsura ng mga bagay sa ilalim ng microscope. Number 15. The hidden mountain on a needle. Kapag tiningnan gamit ang mata, napakakinis at napakatalim ng dulo ng isang sewing needle. Mukha itong halos perpektong tulis na kayang dumaan sa tela ng kaunti lamang ang puwersang kailangan. Pero sa ilalim ng microscope, ibang-iba ang makikita. Ang makinis na metal ay nagiging parang mabatong bundok. Makikita rito ang maliliit na uka, gasgas, lubak at hindi pantay na bahagi sa pinapakinis na karayom. Hindi rin talaga nagtatapos sa isang perpektong tuldok ang dulo nito. Sa napakalapit na tingin, mapapansing bahagya itong bilog at magaspang. Hindi ibig sabihin nito na pangit ang pagkakagawa sa karayom. Napakatalim pa rin nito kumpara sa hibla ng tela. Pero kapag nag-zoom ng maraming beses, lumilitaw na kahit ang pinakamaliit na bagay ay meron pa din talagang depekto na hindi kayang makita ng ating mga mata. Ganito rin ang nangyayari sa kutsilyo at razor blade. Ang gilid na mukhang tuwid at makinis ay makikitang may maliliit na ngipin, bitak at gasgas. Habang ginagamit ang blade, mas dumarami ang mga bahaging nababaluktot o napupudpod. Kaya kahit mukhang maayos pa ang razor, pwede pa din itong mapudpod. Sa ilalim ng microscope, malinaw na makikita kung paano unti-unting nasisira ang manipis na gilid nito. Number 14. The tiny hooks behind Velcro. Karaniwan nating nakikita ang Velcro sa sapatos, bag, damit at iba pang bagay na kailangang madaling isara at buksan. Pero hindi pandikit ang nagpapatibay rito. Binubuo ito ng dalawang magkaibang bahagi. Ang isang side ay may napakaraming maliliit na hook, habang ang kabilang side naman ay may malalambot na loop. Sa ilalim ng microscope, ang magaspang na side ay parang hanay ng maliliit na kawit. Magkakapareho ang direksyon ng mga ito at nakakurba ang dulo na parang maliliit na fishing hook. Ang malambot na side naman ay parang makapal at magulong carpet na gawa sa napakaraming loop ng sinulid. Kapag pinagdikit ang dalawang side, sumasabit ang maliliit na hook sa mga loop. Hindi malakas kapag isang hook lamang, pero dahil daan-daan o libo-libo ang sabay-sabay na kumakapit, nagiging matibay ang pagkakadikit. Kapag hinihila upang buksan, isa-isang bumibitaw ang mga hook mula sa mga loop. Ito ang dahilan kung bakit naririnig ang pamilyar na tunog kapag pinaghiwalay ang Velcro. Nagsimula ang ideyang ito noong 1941. Napansin ng Swiss engineer na si George de Mestral na may mga bur o matinik na bunga ng halaman na kumapit sa kanyang damit at sa balahibo ng kanyang aso. Nang tingnan niya ang mga bur sa microscope, nakita niyang puno ang mga ito ng maliliit na hook na sumasabit sa hibla ng tela at balahibo. Ginaya niya ang simpleng sistemang iyon ng kalikasan at ginawa itong hook and loop fastener. Isa itong malinaw na halimbawa ng biomimicry, pagkuha ng ideya mula sa kalikasan upang makagawa ng kapaki-pakinabang na invention. Number 13. The alien surface of a strawberry. Ang strawberry ay mukhang simpleng pulang prutas na may maliliit na yellow o brown na tuldok sa ibabaw. Karaniwan nating tinatawag na seeds ang mga tuldok na ito. Pero sa botany, hindi sila simpleng buto lamang. Ang bawat tuldok ay isang maliit at tuyong fruit na tinatawag na achene. Sa loob ng bawat achene ay may isang tunay na seed. Samantala, ang malambot at pulang bahagi na kinakain natin ay hindi ang mismong tunay na fruit. Isa itong lumaking bahagi ng bulaklak na tinatawag na receptacle. Sa ilalim ng microscope, hindi makinis ang balat ng strawberry. Makikita ang malalalim na uka at maliliit na hukay sa pagitan ng mga achene. Ang bawat achene ay parang maliit na dilaw o brown na bato na nakabaon sa pulang ibabaw. Mayroon ding napakapinong buhok sa ilang bahagi na halos hindi nakikita gamit ang mata. Dahil dito, ang strawberry ay nagmumukhang tuyong lupain na may maliliit na bato, hukay at hibla. Mahalaga rin ang mga achene sa paglaki ng strawberry. Gumagawa ang mga ito ng plant hormones na tumutulong upang lumaki ang pulang bahagi ng prutas. Kaya ang maliliit na tuldok na madalas nating hindi pinapansin ay hindi lamang decoration. Bahagi sila ng tunay na fruit at mahalaga sa buong paglaki ng strawberry. Sa normal na tingin, isa lamang itong pamilyar na prutas. Pero sa ilalim ng microscope, para itong isang kakaibang planeta na puno ng maliliit na burol, hukay at buhay na detalye. Number 12. The living world inside human blood. Kapag nasugata ng daliri, ang dugo ay mukhang simpleng pulang liquid lamang. Pero sa ilalim ng microscope, makikita itong puno ng iba't ibang cells na may kanya-kanyang trabaho. Mahigit kalahati ng dugo ay plasma. Ito ang mapusyaw na yellow na liquid na nagdadala ng nutrients, hormones, proteins, at waste products sa iba't ibang bahagi ng katawan. Ang natitirang bahagi ay binubuo ng red blood cells, white blood cells, at platelets. Pinakamarami ang red blood cells.
Mukha silang maliliit na bilog na manipis at bahagyang nakalubog sa gitna. Ang ganitong hugis ay nagbibigay sa kanila ng mas malaking surface area upang mas mahusay silang makapagdala ng oxygen. Flexible rin ng mga ito, kaya nilang yumuko at sumiksik sa napakanipis na capillaries bago bumalik sa dati nilang hugis. Mas malalaki naman ang white blood cells. Bahagi sila ng immune system at tumutulong sa katawan na labanan ng bakterya, virus, at iba pang maaring magdulot ng sakit. Ang platelets ang pinakamaliliit. Kapag may sugat, mabilis silang nagtitipon sa nasirang bahagi ng blood vessel. Gumagawa sila ng pansamantalang harang at tumutulong upang mabuo ang blood clot na pumipigil sa patuloy na pagdurugo. Kaya ang isang maliit na patak ng dugo ay hindi simpleng pulang liquid. Isa itong buhay at busy na sistema na patuloy na naghahatid ng oxygen, lumalaban sa sakit at nag-aayos ng sugat. Number 11. The secret colors of a butterfly wing. Kapag nakita ang makintab na blue wings ng Morpho butterfly, parang pininturahan ng mga ito gamit ang matingkad na metallic color. Pero ang blue na nakikita natin ay hindi karaniwang blue pigment. Sa ilalim ng microscope, matatakpan pala ang pakpak ng libo-libong maliliit na scales. Magkakapatong ang mga ito na parang tiles sa bubong at gawa sa chitin, ang matibay na material na bumubuo rin sa panlabas na katawan ng mga insekto. Sa bawat scale ay may napakapinong ridges at layers na mas maliit pa kaysa sa lapad ng buhok ng tao. Kapag tumama rito ang puting liwanag, mas malakas nitong ibinabalik ang blue na bahagi ng liwanag habang nababawasan ng ibang kulay. Ito ang tinatawag na structural color. Ibig sabihin, ang kulay ay nalilikha dahil sa hugis at ayos ng microscopic structures, hindi lamang dahil sa pigment. Kaya nagbabago rin ang kintab at kulay kapag nag-iba ang anggulo ng pakpak o ng liwanag. Ginagaya ngayon ng mga scientist at engineer ang sistemang ito upang makagawa ng matingkad na kulay na hindi madaling kumupas. Maari itong gamitin sa security markings, sensors, coatings, at iba pang bagong materyales. Sa normal na tingin, makulay lamang ang pakpak ng butterfly. Pero sa ilalim ng microscope, makikita ang napakaliit na structure na kumukontrol sa liwanag at gumagawa ng kulay ng walang ordinaryong pintura. Number 10. The hidden crystal shapes of salt and sugar. Magkatabi man sa kusina ang asin at asukal, magkaiba ang kanilang itsura sa ilalim ng microscope. Ang karaniwang asin ay gawa sa sodium chloride. Kapag nabuo itong kristal, ang sodium at chloride ions ay nag-aayos sa isang cubic pattern. Dahil dito, maraming butil ng asin ang mukhang maliliit na kahon. Maaring hindi perpekto ang bawat butil dahil sa pagdurog at pagproseso, pero makikita pa rin ang patag na gilid at mga sulok na halos 90 degrees. Iba naman ang asukal. Ang table sugar ay gawa sa sucrose. Mas malaki at mas komplikado ang molecules nito, kaya hindi cube ang nabubuong kristal. Sa ilalim ng microscope, ang mga butil ng asukal ay mukhang mahahabang piraso ng salamin. May matutulis na sulok, pahilis na gilid, at hindi pantay na hugis. Kapag tinamaan ng liwanag, kumikislap ang mga patag na bahagi nito. Kaya kahit parihong puti at butil-butil ang asin at asukal, ipinapakita ng microscope na may sarili silang crystal structure. Ang hugis na nakikita sa labas ay resulta ng paraan ng pag-aayos ng napakaliliit na particles sa loob. Number 9. The strange forest on your tongue. Kapag tumingin ka sa salamin, mukhang malambot at halos makinis ang iyong dila. Pero sa ilalim ng microscope, para itong lupain na puno ng maliliit na tulis, umbok at tuka. Ang ibabaw ng dila ay natatakpan ng mga bukol na tinatawag na papillae. Hindi pare-pareho ang kanilang hugis at trabaho. Pinakamarami ang filiform papillae. Matutulis at dikit-dikit ang mga ito. Kaya sa microscope ay para silang maliliit na tinik na nakatayo sa ibabaw ng dila. Wala silang taste buds. Ang pangunahing trabaho nila ay gawing magaspang ang dila upang mas madaling hawakan, galawin at durugin ang pagkain habang ngumunguya. Sa pagitan nila ay makikita ang fungiform papillae. Mas bilog at mapula ang mga ito at parang maliliit na kabuti. May mga taste buds sa fungiform papillae pero hindi lahat ng bukol sa dila ay direktang tumitikim. May taste buds din sa ibang uri nito na makikita sa gilid at likod ng dila. Kaya ang ibabaw ng dila ay hindi simpleng pink na balat. Isa itong komplikadong sistema na tumutulong sa panlasa, pagnguya, paglunok at pakiramdam sa texture at temperatura ng pagkain. Number 8. A razor blade after shaving. Kapag bagong bukas ang razor blade, napakanipis at halos pantay ang matalim nitong edge. Pero pagkatapos nitong dumaan sa matitigas na hibla ng buhok, nagsisimula ng magbago ang dulo nito. Sa ilalim ng microscope, makikita ang maliliit na bitak, chips at bahagyang nabaluktot. Habang paulit-ulit itong ginagamit, dumarami ang mga nasirang bahagi at nagiging hindi pantay ang dating matalim na edge.
Nakakagulat ito dahil mas malambot ang buhok kaysa steel. Pero ayon sa pag-aaral ng mga engineer mula sa MIT, maaring mabasag ang maliliit na bahagi ng blade kapag tumama ang buhok sa mahinang bahagi ng metal sa maling anggulo. Hindi kailangang mawala ang malaking bahagi ng metal para mapurol ang razor. Sapat nang masira ang napakanipis na hugis ng edge. Kapag dumami ang chips at bitak, mas nahihirapan na itong dumaan sa buhok at mas parang hinihila o kinikiskis nito ang balat. Kaya ang mapurol na razor ay hindi lamang blade na unti-unting nauubos. Isa rin itong blade na nawawalan ng maayos at pantay na hugis sa microscopic level. Number 7. The tiny words hidden inside pollen. Ang pollen ay parang pinong dilaw na alikabok na makikita sa mga bulaklak. Pero sa ilalim ng microscope, makikita na hindi pare-pareho ang hugis ng bawat butil nito. May pollen na bilog at puno ng matutulis na tinik. Ang iba ay pahaba, tatsulok o may maliliit na butas at guhit sa ibabaw. May ilan ding mukhang maliliit na bola, korona o kakaibang jewelries. Hindi lang pampaganda ang mga hugis na ito. Ang magaspang at malagkit na pollen ay mas madaling kumapit sa balahibo ng bubuyog at ibang insekto. Kapag lumipat ang insekto sa ibang bulaklak, naisasama rin nito ang pollen. Ang ibang pollen naman ay magaan at makinis upang mas madaling matangay ng hangin. May matibay ding panlabas na bahagi ang pollen na tinatawag na exin. Pinoprotektahan nito ang laman habang dinadala ang pollen patungo sa ibang bulaklak. Kapag nakarating ito sa tamang bahagi, maaring tumubo ang pollen tube na kailangan sa pagbuo ng seed. Nagagamit din ng pollen sa ilang investigation. Dahil maaring matukoy ang halaman na pinagmulan nito, ang pollen na naiwan sa damit, sapatos, sasakyan o isang lugar ay maaring makatulong sa pagsubaybay kung saan nanggaling ang isang bagay o tao. Sa normal na tingin, simpleng alikabok lamang ito. Pero sa microscope, bawat pollen ay may sariling hugis at sistemang tumutulong sa patuloy na pagdami ng mga halaman. Number 6. The hidden gemstones inside sand. Kapag tumingin tayo sa beach, parang magkakapareho lamang ang lahat ng butil ng buhangin. Pero sa ilalim ng microscope, bawat butil ay maaring magkaroon ng ibang kulay, hugis at pinagmulan. Ang sand ay hindi iisang uri ng material. Tumutukoy ito sa laki ng maliliit na particle, hindi sa kung ano ang kanilang gawa. Maaari itong manggaling sa batong nadurog, minerals, shell, coral o volcanic material. Sa ilang beach, karamihan sa buhangin ay gawa sa quartz. Sa volcanic islands, maaring may itim na piraso ng basalt o volcanic glass. Sa ibang lugar naman, ang mapuputing buhangin ay maaring binubuo ng maliliit na bahagi ng coral at shell ng mga hayop sa dagat. Kapag pinalaki, may mga butil na malinaw na parang kristal. Ang iba ay pula, green, pink, amber o itim. May mga makikinis dahil matagal na silang pinapaikot ng alon habang ang iba ay matutulis dahil bago pa lamang nahiwalay sa bato. Ibig sabihin, ang isang dakot na buhangin ay maaring maglaman ng libu-libong maliliit na piraso mula sa bundok, bulkan, ilog at karagatan. Sa malayo, ordinaryong beach lamang ito. Pero sa microscope, para itong koleksyon ng maliliit na gemstones na magkakaiba ang kwento. Number 5. The music carved into a vinyl record. Ang vinyl record ay hindi nagtatago ng music bilang digital file. Ang tunog ay nakaukit mismo sa ibabaw nito. May isang napakahabang spiral groove na nagsisimula malapit sa labas ng record at paikot na nagpapatuloy hanggang sa gitna. Sa normal na tingin, parang manipis na linya lamang ang groove. Pero sa ilalim ng microscope, makikita ang napakaliit na pag-wave at pagbabago sa mga gilid nito. Ang mga pattern na yon ang pisikal na anyo ng recorded sound. Habang umiikot ang vinyl, sinusundan ng stylus o needle ang groove. Gumagalaw at nanginginig ang stylus ayon sa maliliit na pagbabago sa ukit. Ang paggalaw na yon ay ginagawang electrical signal. Pagkatapos, pinalalakas ito at inilalabas ng speakers bilang music o boses. Mas maliit ang galaw ng groove sa tahimik na bahagi ng recording. Mas malaki naman ito kapag malakas ang tunog. Nagkakaiba rin ang pattern depende sa pitch, instruments at boses na sabay-sabay na tumutugtog. Kaya sa microscope, para mong nakikita ang music na naging isang pisikal na pattern. Bago pa ito marinig sa speakers, nakaukit na ang bawat kanta bilang napakaliit na paggalaw sa ibabaw ng vinyl. Number 4. The shingle-like surface of human hair. Kapag tiningnan gamit ang mata, ang isang hibla ng buhok ay mukhang makinis at tuwid. Pero sa ilalim ng microscope, makikita na ang labas nito ay may magkakapatong na maliliit na cells na parang tiles sa bubong. Tinatawag itong cuticle. Kapag healthy ang buhok, maayos at nakadikit ang mga cuticle sa hair shaft. Dahil pantay ang ibabaw, mas maayos nitong naibabalik ang liwanag kaya mukhang makintab ang buhok.
Pero kapag nasira dahil sa matinding init, chemicals o paulit-ulit na pagkuskos, maaring umangat, mabiyak o matanggal ang ilang cuticle. Dahil dito, nagiging magaspang, dry at madaling magbuhol ang buhok. Mas malinaw din sa microscope ang split ends. Sa halip na isang buo at maayos na hibla, nahahati ang dulo na parang lumang lubid na unti-unting naghihiwalay. Kapag nahati na ang mismong hair shaft, hindi na ito maibabalik sa dati ng permanente. Maaring pansamantalang pakinisin ng hair products ang itsura nito. Pero ang pagputol sa nasirang bahagi ang direktang paraan upang alisin ang split end. Number 3. The frozen art inside a snowflake. Sa normal na tingin, ang snow ay parang maliliit na puting butil lamang. Pero sa microscope, bawat snow crystal ay may detalyadong pattern na parang inukit sa yelo. Nagsisimula ang snowflake kapag kumapit at nagyelo ang water vapor sa isang napakaliit na particle sa ulap, tulad ng alikabok o pollen. Dahil sa ayos ng water molecules kapag nagyelo, karaniwang may six-sided o hexagonal pattern ng ice crystal. Habang bumabagsak ito sa ulap, patuloy itong dinadagdagan ng water vapor. Ang magiging hugis nito ay nakadepende sa temperatura at dami ng moisture na madaanan nito. Maaari itong maging manipis na plate, mahabang needle o may sangasangang hugis na parang maliit na bituin. Hindi madaling makahanap ng dalawang komplikadong snowflake na eksaktong magkapareho. Magkaiba kasi ang dinaan ng hangin, temperatura at humidity ng bawat isa habang nabubuo. Halos magkahawig naman ang 6 arms ng iisang snowflake dahil sabay nilang nararanasan ang pagbabago sa paligid. Kaya ang snowflake ay hindi simpleng nagyelong tubig. Isa itong napakaliit na record ng kondisyon ng ulap na dinaanan nito. Number 2. The miniature city inside a microchip. Ang microchip na nasa cellphone, computer, sasakyan at maraming modernong machine ay maliit lamang. Pero sa ilalim ng microscope, mukha itong napakasikip na lungsod. Makikita rito ang napakaraming linya, parisukat at magkakapatong na pattern. Para silang mga kalsada at gusali, pero bahagi talaga sila ng electronic circuit. Kabilang sa pinakamahalagang bahagi nito, ang transistors. Ang mga ito ay maliliit na electronic switch na kumokontrol sa pagdaloy ng electrical signals. Pinagdurugtong naman sila ng napakanipis na metal lines. Sa pamamagitan ng napakaraming transistor na mabilis na nagbubukas at nagsasara, nagagawa ng chip ang calculations at instructions na kailangan ng isang device. Napakaliit ng features ng advanced chips, kaya hindi sapat ang ordinaryong paraan ng pagpiprint. Gumagamit ang paggawa ng ilang modernong chip ng extreme ultraviolet o EUV lithography na may liwanag na humigit kumulang 13.5 nanometers ang wavelength. Hindi rin nangangahulugan ang pangalang 3 nanometer o 2 nanometer na ganun mismo ang sukat ng bawat transistor. Pangalan ito ng isang generation ng manufacturing technology. Sa ating mata, simpleng piraso lamang ito ng silicon. Pero sa loob nito ay isang napakakomplikadong circuit na kayang magproseso ng napakaraming impormasyon sa loob lamang ng ilang segundo. Number 1. The microscopic water bear. Ang tardigrade ay isang napakaliit na hayop na mas kilala bilang water bear. Karamihan sa mga ito ay mas maliit sa 1 mm. May bilog at maikling katawan sila, 4 pairs of legs, at maliliit na kuko sa bawat paa. Sa ilalim ng microscope, para silang maliit at mabagal na oso na naglalakad sa tubig. Karaniwan silang matatagpuan sa lichen, lupa, freshwater at dagat. Hindi sila immortal, pero kilala sila dahil kaya ng ilang species na tiisin ang matitinding kondisyon. Kapag natutuyo ang paligid, maaring lumiit at tiklupin ng tardigrade ang katawan nito upang maging tun. Sa ganitong kondisyon, napakababa ng kanilang metabolism at maaari silang manatiling hindi aktibo hanggang magkaroon muli ng tubig. Kapag nabasa sila, maaari silang bumalik sa normal na kilos kung hindi sila napinsala ng sobra. Napatunayan din sa isang space experiment noong 2007 na may ilang tardigrade na nakaligtas matapos malantad sa vacuum at ibang kondisyon sa low Earth orbit. Pero hindi ibig sabihin nito na lahat sila ay kayang mabuhay sa space ng walang limitasyon. Ang kanilang tibay ay nakadepende sa species, haba ng exposure at kung nasa active o dried state sila. Ito ang dahilan kung bakit kakaiba ang tardigrade. Mukha itong simpleng cartoon animal sa microscope pero meron itong survival system na patuloy na pinag-aaralan ng mga scientist. Sa mundong hindi nakikita ng ating mga mata, isa itong paalala na kahit ang pinakamaliit na nilalang ay maaring may napakakomplikado at kahangahangang kakayahan.